Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post di umano. Title, Mas Tatahimik Muna Ako. Ito, nagpapaalam po si Congressman Libeste, tatahimik daw muna siya, signing off. Kung sa announcer pa is, this is DJ Chacha signing off. Paalam na, wala na, pahinga. Batangas 1st District Representative Leandro Libiste marked the start of the new year with a brief message signaling a temporary step back from public commentary while Congress remains on recess. Ito, temporary lang pala ito na signing off. In a Facebook post on New Year's Day, Libeste extended his greetings and said he plans to keep low profile in the coming weeks, speaking out only when necessary. So ito ang sabi niya. Happy New Year po sa ating lahat. Mas tatahimik muna ako. Maliban na lang sa mga bagay na kailangan kong sagutin o nararapat sabihin. Mabuti na rin at may oras para magpahinga. January 26 pa naman ulit ang pasok sa Kongreso. So, matagal-tagal ang bakasyon ng mga kongresista. Halos isang buwan. Grabe, pagkatapos ng kanilang mga bonus, incentives, ano ba yung mga sinabi ni Congressman 150 million incentive daw Kaya lang hindi niya tinanggap. Tapos naging controversial ngayon yung pahayag niya na 2 million pesos per congressman Christmas bonus na ikinagagalit naman ng taong bayan. Iba-ibang pahayag, may nagsasabi hindi totoo, hindi totoo. Kaya lang itong si Congressman Puno na booking sila dahil inamin ni Congressman Puno na meron nga kailang pang Christmas party daw yun sa mga barangay. Di inamin na meron. Huwag nyo na, we were not born yesterday. Talagang last year nga mas grabe pa yung mga pasabog ni Maharlika. Grabing maraming natanggap nila last year kaysa ngayon. Kasi ngayon, binabantayan sila ng taong bayan kaya naging mas maingat sila. Lalo na sa budget, ayun, nabuking na yung kanilang racket sa flood control. Ngayon, na iba naman. Napunta na sa mga ayuda. AX, TUPAD, MAIP, FMR. Basta, nag-iba lang ang forma ng yung mga pondo na para sana sa flood control nandyan pa rin, napunta sa ibang activity na makikita mo it's prone to corruption. Napakalaki pa rin yung unprogrammed funds, umabot pa rin ng 243 billion. Gustong-gusto ng mga minority congressman na tanggalin. Kaya lang wala, hindi na sila pinagsalita. Approve kagad, rinatifika kagad ang budget na ito namang mga senador pumayag din. Akala ko ba may mga matitino maliban lang kina Senator Amy, Senator Marcoleta na hindi talaga pumirma sa they voted no sa ratification ng budget kasi nga is nag-iba lang forma ng pork nandyan pa rin ang daming pork. Kaya lang sabi ni Senator Amy is giniling daw na pork para hindi masyadong alata. Kaya lang grabe, punong-puno pa rin ng pork barrel ang ating budget. Same banana lang, walang pagbabago. So I don't know kung ano bang future ng bansa natin with 2026 na ganyan pa rin ang budget. May mga nag-warning na
Congressman Erese, Dr. Tony Liacion, magsasampa ulit sila ng kaso sa Supreme Court dahil nga sa nandyan pa rin yung anomalya sa 2026 budget. So tingnan natin. Ang panawagan ni Dr. Tony Liacion is ibeto ng Pangulo yung MAIP, AX tupad at saka yung unprogrammed funds. Kasi kung hindi niya yon ibebeto, you will face Supreme Court again. Yun ang warning. But sa tingin ko, approve ang budget nito, pipirma siya. Kung meron man siyang ibeto, konti lang. Katulad din last year. Expected na pirmahan ng Pangulo ang budget bukas, January 3. So, what else? Yung pangako. May pangako ang Malacanang na bago mag New Year, meron ng makukulong. Kasi sumablay sila sa pangako na bago mag Christmas. Walang nakulong na politiko. Nagsalita ang PCO Secretary, bago mag New Year, may makukulong. So, kumusta man? May nakulong na ba? Parang wala pa, di ba? So, balikan natin si Congressman Libeste. Sige po, Congressman, magpahinga kayo. Pinagdarasal namin kayo ang inyong kaligtasan kasi alam namin maraming galit sa inyo na mga politiko, yung mga iniisip sarili muna bago ang bayan. Kaya maraming pobre, kawawa ang mamamayang Pilipino naghihikaos dahil sa sobrang korupsyon. Okay? At may pag-asa pa tayo samantalang habang nandyan pa ang katulad ni na Congressman Libeste, Congressman Barsaga, Congressman Edgar Erese at mga mangilan-ilan na lumalaban sa korupsyon. Kailang nananaig pa rin itong mga kongresista na ang iniisip lang paano hindi yung maglingkod bayan Kaya kung katulad lang sila ni Congressman Libeste, nako, hayahay ang mga Pilipino. Kung may mga maghirap man, kakaunti. Dahil meron tayong mga public officials na inuuna ang bayan bago ang sarili, katulad ni Congressman Libeste. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni sinanay ang natagaan og yero nga makabalay na karon. Sumuna ni ang balay ni nanay. Karon mosulod ko sa balay ni nanay. So muna ni ang balay ni nanay sa natagaan namo og yero. So muna ni ang iyang gipuy-an. Makita gyud nato ang kahimtang ni nanay nga kuan na gyud kaayo ang iyang yero. Lisod na gyud. Kay tanan na gyud kanang buslot. Mga dako na gyud kaayo buslot ang balay ni nanay. Luoy gid kaayo si nanay ining iyang balay. Itong makita nga grabe gyud kining diri dapit si Lupin. Pila na ni katuig imong balay nanay? Pila na nanay? 23 na katuig. 23 na katuig. So natagaan na ka nanay og gero, so makatop na ka. Dagan salamat. Ano gid ang itsura sa balay ni nanay. So magpuli na si nanay og atop. Itabangan ra si nanay sa iyang anak.
Ug karon human na gyud sa pag-atop ang balay ni nanay, maayo na nga so nakaatop na gyud siya. Salamat sa nagtabang kanak. Salamat sa Ginoo og nagtabang sa sin nga nakaatop na ako nga balo ako. Oo, pila na katuig nanay imong pagkabalo? 23 na. 23 na katuig. So pila na imong edad? 70 na. 70 na. So nagpasalamat si nanay sa Ginoo og sa nagtabang daw sa iro nga natabangan siya labi na nga 70 na ang iyang edad ug usa sad siya kabalo. Salamat kay nanay. Salamat sad. So nindot kaayo na ang balay ni nanay di na pareha ganina.